Nasa kustodiya na ng BIR ang 19 na luxury vehicle na tinaguri ang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. Pero aminado ang ahensya na hindi ito sapat para mapuna ng kanila umanong bilyon-bilyong pisong utang sa bayan. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Hawak na ng Bureau of Internal Revenue ang 19 na mga sasakyan ng tinaguri ang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya na unang kinumpiska ng Bureau of Customs. Ito ang mga sasakyang dumaan daw sa wastong importasyon at nakapagbayad ng tamang buwis. Pero dahil sa gumugulong na audit case laban sa mag-asawa, isinilbi naman ng BIR ang warrant of constructive distraint. With respect to the Discaya couple, alam naman natin na na-file na yung criminal case. But yung kanilang civil liability is still being finalized. And the issuance of the warrant of constructive distraint is to preserve the interest of the government in connection to that audit case. Hindi na rin nila pwedeng galawin yan. Meron na rin daw final assessment ang BIR sa audit case ng Discaya-owned St. Gerard Construction. Ayon sa BIR, aabot daw sa halos 1 bilyong piso ang tax liability nito. Kaya ngayong araw ay bitbit din nila ang warrant of seizure para naman sa 4 na sasakyan na nakapangalan sa kumpanya. Doon sa mga subject to the warrant of seizure, then that will go through the process of auction para maging collection. Bilyon-bilyong piso ang pinag-uusapang tax liability ng mag-asawang Discaya, pati na ng kanilang kumpanyang St. Gerard. Kaya aminado ang BIR na hindi sasapat ang halaga ng mga sasakyang ito para maibalik sa pamahalaan ang nawalang pondo. Ito po yung for now, pero hanggat hindi po na fulfill yung buong obligation, then we will just proceed with what yung mga authorities under the law to collect the whole amount. Mananatili raw muna sa headquarters ng St. George sa Pasig ang mga sasakyan for safekeeping habang gumugulong ang audit cases. Samantala, 4 pang Discaya luxury cars ang nakatakda namang sumailalim sa negotiated sale matapos bigong maibenta sa mga nakalipas na public auction. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Dapat agad sampahan ng forfeiture case sa mga sangkot sa flood control scandal at di nahintayin ang voluntaryong pagbalik ng pera. Ito ang iginiit ni Akbayan Party List Representative Shell Diokno. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Diokno na kailangan agad ma-freeze ang mga asset para di ito maitakas o magamit pa. That's one thing that I have been very concerned about lately because I've been reading news about some of the witnesses who did admit to being part of the flood control projects voluntarily returning money. When to me, that shouldn't be a voluntary matter. That should be subject of a forfeiture, civil forfeiture case that can run independently of criminal cases, and that will ensure that all monies involved are preserved and cannot be used by those involved. Dagdag ni Congressman Diokno, pwedeng maghain ng civil forfeiture case ang Office of the Solicitor General kahit di pa tapos ang criminal investigation basta't mabigat ang ebidensya. They don't have to prove guilt beyond reasonable doubt. They just have to prove preponderance of evidence. And under the AMDA laws as well, they can work with the Solicitor General to go after and then, at least in the meantime, preserve those and eventually forfeit those in favor of the government. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.